Okay, topic po natin ngayon, Pastoy Protestante or Pastoy Fundamentalist ang nagdeklara na ang Biblia ay salita ng Diyos. Yan po yung question po natin ngayon. Bakit po kasi tinututulan po kasi nila mga sir, mga ma'am, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang siyang responsableng pinakaunang Kristiyanong relihiyon na nagsasabi at nagtuturo na ang Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, kasi tutol po sila, meron po silang responsableng taong maibibigay kung sino po yung nagsabi na itong Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos. So ngayon, syempre, pag sinasabi po kasi natin na siya po yung nagtuturo, bakit dinedenay po nila at bakit tumututol po sila ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay siyang nagdeklara na ang Biblia ay sinulatang salita ng Panginoon. Bakit po kasi implied po kasi kung tatanggapin po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang nagdeklara na ang Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos, implied po yan na tinatanggap po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang siyang relihiyon na kung saan ginagabayan po ito ng banal na espiritu. At ang banal na espiritong ito, mga sir, mga ma'am, ay nagsasalita po ng katotohanan. Nagsasabi po ang katotohanan. So, kung titatanggapin po nila ng Iglesia Katolika Apostolika lang nagdeklara, so ibig sabihin tinatanggap din po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang only church na tinuturuan ng banal na espiritu. So sa makatuwid, itong mga kaibigan po nating tinatawag na mga sulpot, wala po itong banal na espiritu. Meron pong tinatawag na espiritu tunto. Bakit po? Kasi ayun, dawat limpyo lang Pagkatapos kinokorek pa yung responsableng nagpalabas ng banal na kasulatan at responsableng nagsabi that the Bible is the written word of God. Yan po mga sir. Diba? Number 2 point po natin. Pag aaminin po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang nagdeklara na ang Biblia ay sinulatang salita po ng Panginoong Diyos, implied, inaangkin din po nila. At tinatanggap din po ng mga sulpot na ito na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay may koneksyon sa Diyos. Bakit? Kasi siya po yung makadetermine. Siya po yung makadetermine kung ano po yung tinatawag na bagay na banal at hindi banal. Ano po yung bagay na inspired at hindi inspired. Bakit? Kasi after po kasi sa 3rd century, mga 4th to 5th century, ang dami-dami po kasing mga manuscripts na nakolekta ng Christian religion po kasi mga sir, mga mami. Ang dami po kasing mga manuscripts na nakolekta, yung mga aklat na nakolekta. Pagkatapos, kung Iglesia Protestante po yun ang nandoon, hindi po sila makapag-determine kung saan doon ang inspired at saka hindi inspired. At hindi rin po mangyayari na makapag-declare po sila na itong mga aklat na ito ay inspired written word of God. Bakit po? Kasi wala po sa kanila yung banal na espiritu At wala po silang koneksyon sa Panginoong Diyos. Wala po silang koneksyon sa Panginoong Diyos. So, kung aaminin po nila na the Catholic Church is the one responsible declaring that the Bible is the written word of God, so therefore, tinatanggap po nila implicitly, implied, na itong tinatawag na Iglesia Katolika ay may koneksyon sa Panginoong Diyos. Number 3, kung tatanggapin po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, itong tinatawag na Iglesia Kristiyanang inaaniban po natin, mga sir, mga ma'am, kung tatanggapin po nila na siya yung responsable nagdeklara na ang Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, implied, tinatanggap din po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, alam po niya ang kalooban ng Panginoong Diyos at alam po niya paano po ito i-implement. Saan na po si Mr. Aki? Pasok na po kayo, Mr. Aki. Nandiyan na po yung link. Nangihingi po kasi kayo ng link. Pumasok po kayo. So yan po yung 3 puntos po natin. So ngayon, sasabihin na, sige, ang Iglesia Katolika ay walang tinatawag na koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo.
They are not the one who declare the Bible is the written word of God. So therefore, huwag po nating paniwalaan sila. Kami yung paniwalaan po na, kami yung paniwalaan na ninyo. Kami na mga pastor lumabas lang noong 16th century, 17th century, 18th century, 19th century, 20th century, 21st century. Kami yung paniwalaan ninyo. Kasi kami yung may alam eh. Ngayon, ito na yung ito na yung parang panahon na po ninyo na tindigan po ninyo na kayo po yung nag-declare. Kailan po ito idineklara? Bakit po? Kasi sa pagkakaalam ko po kasi, lumabas po ang mga fundamentalista at mga protestante after po sa 16th century. At that time, existido na po yung banal na kasulatan. At pinaniniwalaan na po ng Iglesia Kristiyana na itong Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos. At ginagamit po ito sa panahon ng kanyang liturhiya at sa panahon ng kanyang pagtuturo, lalo na sa pagtuturo ng katisismo. Yan po. So, yan po mga sir. So, kung titinan po natin mga sir, mga ma'am, kung titinan po natin, kung papayagan po natin na ang pastoy protestante o mga fundamentalista, sila po nagdeklara na ang Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos, sa makatwid, before 16th century, wala pang pinaniniwala ang Biblia. Before 16th century, wala pa pong pinaniniwalaan ang mga tao po noon na merong Biblia na sinulatang salita ng Panginoong Diyos. Bakit kasi sila po yung responsable na kuno na nagdeklara na that the Bible is the written word of God? Pero actually, challenge ko po yung mga hindi katoliko na nandito, pasok po kayo sa program. Dintindigan ninyo na kayo po yung nagdeklara na ang tinatawag na itong pastor, protestante at fundamentalista, sila po yung responsable na nagdeklara na ang Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos. Pero hanggat hindi kayo makakatindig, hanggat hindi kayo makapagsabi ng detalyadong information concerning of that Bible, so ibig sabihin, nagsisinungaling itong mga pastor na ito at wala po silang otoridad na magturo concerning sa Biblia. Bakit po? Kasi dawat limpyo lang itong mga taong ito eh. Dawat limpyo lang eh. Kung hindi po dahil sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, wala pong Biblia bitbit itong mga sulpot na ito. Wala po silang bitbit na Biblia. Kaya nga even Martin Luther, kahit na po si Martin Luther, ay sinabi po niya, magpasalamat tayo sa papasiya. Kung hindi dahil sa papasiya, wala tayong nalalaman ngayon concerning sa written word of God. Pagkatapos itong mga apo ni Martin Luther ay talagang, grabe, hindi kami, ganito, ganyan. Kayo yung kayo yung hindi sa Diyos, kami ang sa Diyos. Ano nga turning? So, itong tatlong bagay na ito, tingnan natin kung talagang itong protestante po ba, meron po bang banal na espiritu? Bakit po kasi itong mga protestante po kasi espiritu tunto po sila na nandyan po sa kanila Hindi po Espiritu Santo. Nandyan na po yung link, Mr. Aki. Maogani nag-protest si Martin Luther kay inyong pagtulunan wala sa Bible. Sino nagsabi? Si Martin Luther? Bakit po ba? Si Martin Luther po ba yung tinatawag na official teacher according sa banal na kasulatan? Or binigyan ng otoridad na magturo concerning sa banal na kasulatan? So kung siya po yung official teacher, kailan po idineklara ni Martin Luther that the Bible is the written word of God? Sir Ronald Ridor, yes sir, good evening po sa inyo. Sir Jose Marcellus, good evening po sir. Sir John Herman Credo, kayong mga tinanggi na Biblia. Siya po yung ugok bakit po? Kasi salita ng salita, wala naman pong ebidensya. Ayun, di ba? Walang pumapasok. Bakit? Kasi parang matatanggalan po sila ng maskara pag papasok po sila